Mas lalo pang lumalakas ang paniniwala ni Ginang Elena Minggoy na posibleng namatay ang kanyang 14 na taong gulang na anak na lalaki dahil sa pagkakasampal ng kanyang guro. Bagamat maraming nagpapahayag na imposible raw na namatay ang isang tao sa isang simpleng sampal, posible na bang lubhang nasaktan dulot ng malakas na paghampas ng kanilang guro ang kanyang anak. Batay sa death certificate na mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, lumalabas ang global brain edema at acute intraparenchymal hemorrhage o ang pamamaga at pagdurgo sa paligid ng utak na posibleng sanhi ng pag-aabuso ang dahilan ng maagang ikinasawi ng biktima. Ang sintomas po na lumabas sa kanya nung dinala ko po siya ng amang, yun po, pagsusuka, pagsusuka po, tapos anong sinusuka niya? yung mga kinain niya po, tapos pananakit ng ulo, tapos pag sumakit daw ang ulo niya, parang maraming gumagapang sa tainga niyang, sa kanang tainga niya, maraming gumagapang, tapos sobrang sakit daw po talaga ng ulo niya, pati mata niya ng lalabo. Sumuka ng dugo? Nung na-admit na po kami sa ER, sumuka po siya ng dugo 2 beses. Ipinabatid ng school principal ng Peña Francia Elementary School kay Aling Elena na nais umanong makipag-usap ang sangkot na guro sa kanya hinggil sa nangyari. Sobra umano ang pagsisisi nito sa kanyang nagawa sa bata. Gayunman, hindi pa rin matanggap ang paghingi ng tawad nito sa kanya. Hindi po masasapatan ng sorry ang buhay ng anak ko. Pasado alas 11:30 kahapon ng tanghali, bit-bit ang death certificate. Dinala na ng PNP Antipolo City ang labi ng bata sa Camp Crame para isagawa ang autopsy. Ito ang magbibigay ng mas malakas na ebidensya na magpapatunay kung tunay nga bang namatay sa pananampal ang 14 na anyos na binatilyo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang Chief of Police ng Antipolo City Police, may mga tatayo na ring sasaksi sa ginawang pananakit sa batang estudyante. So one of the evidence na meron tayo is yung statement nga ng kanyang mga classmate at yung magulang. At pero ang mas matimbang dito ay yung autopsy report po sana upang mas maisampa natin ng airtight yung ating complaint. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd spokesperson Asek Francis Bringas na pansamantalang pinag-leave ang guro na sangkot sa insidente habang isinasagawa ang investigasyon. Batay sa Child Protection Policy Manual ng DepEd, mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro ang gumamit ng corporal punishment o pisikal na parusa para disiplinahin ang isang estudyante. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, Pumahataw.